Kaligiran at kultura ng pananaliksik. Ang kaayusan ng isang pananaliksik batay sa nilalaman, gayon din sa kabuuan nito ang napakahalagang katangian ng isang pananaliksik. Ang maayos na presentasyon na umaalinsunod sa tamang panintunan ng pananaliksik ang magiging batayan sa resulta ng sistematikong kaanyuan nito. Ang mga karaniwang isinasaayos sa pagsulat ng pananaliksik matapos ito marebisa ay ang balangkas, margin, at ang indensyon nito. Pagbuo ng pinal na draft. Bahagi sa proseso ng pananaliksik na isinasagawa ang pagwawasto o pag-i-edit at pagrebisa. Napakahalaga ang bahaging ito para muling balikan ng mananaliksik ang mga kinakailangang pambaguhin at paunlarin batay sa nilalaman ng pag-aaral. Mga paraan sa pagpapaunlad ng pagbuo ng pinal na draft ng isang papel pananaliksik. Una, muling basahin ng CP o kopya ng isinagawang pananaliksik. Pangalawa, maaaring i-print ang CP o kopya para sa mas madaling pagwawasto sa iba pang bahagi ng pananaliksik na kinakailangang baguhin at paunlarin. Pangatlo, ayusin at tingnan ang kinakailangang ayos ng pahina batay sa kabuuang sukat sa paligid nito, gayon din ang laki ng mga letra at pantulong ng mga ilustrasyon. Paggamit ng malaking titik, pagbaybay ng salita, pagsulat ng bilang at pagbabantas. Pagbaybay ng salita. Pagsulat ng bilang. Sinusulat sa bahagi ng pag-iisa-isa ng paglalahad ng suliranin. Pagbanggit sa bilang ng figura o figure. Taon na isinagawa ng mananaliksik ang iba pang kaugnay na pag-aaral. Pagsasaayos ng frequency, percentage, ranking, interpretasyon ng datos, formula na ginamit sa parang estadistika, paglalagay ng bilang sa itaas, gawing kanan o upper right hand corner ng papel. Pagbabantas. Pagwawasto sa gramatika at bantas. Sa bahaging ito ay nakapokus sa mga maling baybay at mga pagkakamali sa gramatika at iba pang tuntunin na umaalinsunod sa ortografiyang Filipino. Masusing pagwawasto ang kinakailangan para maging maayos ang nilalaman ng isinagawang pag-aaral.